Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling aalis pabalik ng Australia upang dumalo sa ASEAN-Australia Summit. Bureau of Fire Protection nakapagtala na ng mahigit 3,000 insidente ng sunog ngayong 2024. Kaso ng dengue sa bansa ngayong 2024 bumaba. DOH nagpaalala sa kahalagahan ng maayos na imbakan ng tubig ngayong tag-init. Video ng dagang nakitang naglalakad sa kisame ng NAIA viral sa social media. Masamang epekto sa imahe ng bansa ng mga peste sa airport. Ikinababahala. Kauna-unahang libre at kumpletong medical mission na isagawa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ng programang Manibela at Members Church of God International. Higit 500 drivers, konduktor at mga empleyado ng terminal na serbisyuhan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 2 araw na state visit sa Australia. Muli namang babalik ang Pangulo sa naturang bansa para naman dumalo sa ASEAN-Australia Commemorative Summit. Ito ang balita ni Nel Maribohok. This will mark 50 years of dialogue between Australia and ASEAN and is another example of my government investing in our relationships and prioritising this, our region. Kinikilala ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang mahalagang papel ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ekonomiya ng mundo. Kaya naman importante rin para sa Prime Minister ang hosting nila ng ASEAN-Australia Special Summit na idaraos mula March 4 hanggang 6. Ito naman ang babalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia matapos ang kanyang 2 araw na state visit sa Canberra. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, may mga dadaluhan ring pagpupulong si Pangulong Marcos sa sidelines ng Special Summit. During the summit also, and on the sidelines of the summit, there will also be an opportunity for the President to meet with the Filipino community in Melbourne, as well as to promote Philippine business for the Philippine Business Forum led by our Department of Trade and Industry. Base sa impormasyon na mula sa DFA, sa Lunes, March 4 sa unang araw ng working visit ni PBBM sa Melbourne ay magbibigay siya ng talumpati sa Lowy Institute kung saan bibigyang diin ng Pangulo ang papel ng Pilipinas bilang contributor sa rules-based regional security architecture. Sa gabi naman ay haharap ang Pangulo sa Filipino community. Sa March 5 naman, Martes ay pupuntahan ni PBBM ang Victoria International Container Terminal. Sa ngayon ay may 2 bilateral meeting si Pangulong Marcos sa sidelines ng summit. Ito ay sa pagitan ng Cambodia at New Zealand. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pabor ang isang mambabatas sa panukalang amyendahan ng ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Duda naman ang isang senador na amyenda sa economic provisions ang talagang pakay sa charter change. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Lagi nilang sinasabi na economic provisions, pero yung economic na provisions na sinasabi nila minor Hindi naman importante. Hindi kumbinsido si Senator Cynthia Villar sa isinusunong ngayong economic charter change sa Senado at Kamara. Anya, hindi naman ganoon kaimportante ang ipinapanukalang amyenda sa ilang probisyon ng saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Dinidinig ngayon ng 2 kapulungan ng Kongreso ang kani-kanilang bersyon ng economic chacha na layong amyendahan ng mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa public services, edukasyon at advertising. Para sa senadora, maaari namang idaan sa pagbasa ng mga batas ang mga kailangan para lumago ang ekonomiya ng bansa. Ang gusto umano ng mga negosyante, mapabilis ang mga transaksyon sa pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas at maresolba ang problema sa korupsyon. If we want to improve our economy, we can just legislate what we need to improve. Kasi sinasabi ng mga businessman, actually ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Yun lang ang bawasan, okay na tayo.
Si Senator Amy Marcos naman may agam-agam din sa economic chacha. Bagaman walang pinangalanan, tingin ng presidential sister, hindi talaga economic provisions ang planong amyendahan, kundi mga probisyon na may kinalaman sa politika. Ako naman, yan na nga yung duda natin na hindi naman economic amendments ang pakay, kundi political. Di buksan na yung pag-uusapan. Kung talaga yun ang gusto, di magpakatotoo na. Sister, ngayon pa lang. Now na, pag-usapan na yan. Kinwestiyon din ito ang pagtatakda ng deadline, gayong marami pa anyang kailangang pag-usapan sa panukala. Gaya na lamang ng issue kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara, maging ang suwestyong dapat magharap-harap sa isang debate ang mga senador at kongresista. Target ng Kamara na ipasa ang kanilang bersyon ng economic chacha na resolution of both houses o RBH number 7 bago ang session break sa Marso, habang plano namang talakayin ng Senado sa plenaryo ang RBH number 6 bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung pag-aamyenda ng economic provisions, narinig naman natin, iba-iba naman, samut-sari naman yung opinion, may yes, may no. Kaya maraming pag-uusapan, di siya automatic. Kaya nagtataka ako, bakit may deadly deadline? Bakit may tanning? Parang, may target kasi. Oo nga, parang mahal na araw or else. Bakit ganun? Okay, last. Ipapako tayo sa cruise. Sa susunod na linggo, isasagawa na ng subcommittee sa Senado ang ika-4 na pagdinig sa panukalang economic chacha, kung saan itutuloy ang diskusyon sa panukalang payagan ang 100% foreign ownership sa mga kolehiyo at iba pang higher education institutions sa bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa bawat 2 Pilipino ang kontento sa performance ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batayan sa Tangere Survey na isinagawa noong Pebrero sa 2,000 respondents na may edad 18 pataas, kung saan nakakuha ng 54% satisfaction rating ang PBBM cabinet sa kabuuan. Mas mababa ito ng ilang puntos sa trust ratings noong buwan ng Enero. Sa nasabing survey, 17% sa mga respondents ang nagsabing very satisfied. 37% ang nagsabi naman ng somewhat satisfied, habang 26% ang somewhat dissatisfied. 15% ang very dissatisfied at 5% ang undecided o walang masabi kung kontento sila o hindi. Samantala, nanguna naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa lahat ng cabinet secretaries na pinagkakatiwalaan sa ilalim ng PBBM administration. Nakakuha si VP Sara ng 65% trust rating. Katulad yan na nakuha niya noong buwan ng Enero na 65%. Pangalawa, si DILG Secretary Benjamin Abalos na may 58%. Pangatlo, si DSWD Secretary Rex Gatchalian na may 55%. Pang-apat, si Defense Secretary Gilberto Teodoro na may 52%. At panglima, si Finance Secretary Ralph Recto na may 50% trust ratings. Sa ikatlong magkakasunod na buwan, muli na namang tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Tumaas ng 30 centavos ang kada kilo na LPG simula ngayong araw. Katumbas ito ng 3 pesos and 30 centavos na taas presyo sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon sa Petron Corporation, ito ay batay sa paggalaw ng contract price ng LPG sa international market ngayong buwan ng Marso. Noong nakaraang buwan, nasa 10 pesos and 45 centavos na taas presyo sa kada tangke ng LPG ang bumungad sa mga consumer. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, posibleng bumaba ng nasa 30 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 20 hanggang 45 sentimos naman ang maaaring maging dagdag sa presyo ng gasolina at bawas sa 30 hanggang 50 sentimos sa kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad simula sa March 5.
Viral ang video ng isang daga na naglalakad sa kisame ng international departures ng Ninoy Aquino International Airport. Samantala, nababahala naman si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa sitwasyon sa paliparan dahil sa mga reklamo ng surot at daga. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi pa man humuhupa ang issue ng surot, nag-viral naman ang isang video kung saan nakitang naglalakad ang isang malaking daga sa kisame ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kuha umano ang video ng isang netizen araw ng Biyernes, March 1. Umani ito ng maraming reaksyon sa social media users. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority o MIAA kaugnay nito. Nababahala naman si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa sitwasyon sa NAIA Terminals 2 at 3, lalo na sa mga ulat ng mga umano'y insidente sa surot at daga na nagdudulot ng pangamba at hindi magandang karanasan sa mga pasahero. Gayun din sa mabagal na daloy ng trapiko sa paligid ng paliparan. Anya, hindi lang abala ang dulot nito sa mga kababayan, kundi nakaapekto rin sa imahe ng Pilipinas sa international community. Mungkahi rin ito sa Department of Transportation o DOTR at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matukoy kung ano-ano bang sanhi ng matinding congestion at delay sa NAIA. Dagdag pa nito, hindi lang gateway sa tourism industry ang paliparan, kundi maging sa labor migration, kaya malalagay sa alanganin ang kabuhayan ng overseas Filipino workers o OFWs dahil sa posibilidad ng missed flights. Nagpatupad na ng disinfection sa NAIA ang MIAA, kasunod ng reklamo ng ilang pasahero ukol sa surot sa mga upuan. Posible namang imported o galing ibang bansa ang surot o bed bugs na napaulat sa NAIA ayon sa NAIA Terminal 3 Pest Control Service Operations dahil compared sa mga surot na mayroon sa Pilipinas, malaki umano ang nakita sa mga upuan ng terminal. Para naman kay Senador Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, nararanasan din sa ibang bansa ang issue ng pagkakaroon ng surot sa paliparan. Anya, sa France, apektado rin ng bed bugs ang train stations at maging hotel rooms. Bagaman hindi isolated incident ang napaulat na surot sa Ninoy Aquino International Airport, hinikayat din ito ang pamunuan ng paliparan na gawing regular ang pag-check, disinfection at paglilinis sa mga pasilidad. Ganito rin ang kanyang panawagan sa lahat ng maintenance units sa mga pribado at pampublikong tanggapan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na ngayong araw ng San Miguel Corporation sa mga motorista ang access ramp sa NAIA Expressway tramo na inaasahang makatutulong upang ibsan ng trapiko papunta ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay SMC President and CEO Ramon Ang, malaking tulong ang pagbubukas ng 800-meter access ramp bilang alternatibong daanan ng mga motorista na pupunta ng NAIA, partikular na mga manggagaling ng Parañaque City at Cavite. Inaasahan din na makatutulong ito para mabawasan ang build-up ng traffic sa paligid ng airport. Katuwang ng SMC sa proyekto, ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang umano'y bentahan ng booklets o workbooks sa mga estudyante para sa Catch-up Fridays at iba pang school activities. Ayon sa DepEd, may mga natatanggap silang reklamo ukol sa ilang school personnel na umano'y nagbebenta at sa pilitang ipinabibili ang mga estudyante ng booklets o workbooks. Muling binibigyan diin ng DepEd na mahigpit nilang ipinagbabawal ito at nilinaw na hindi dapat gumastos ang mga magulang o estudyante para sa nasabing learning materials. Nagbabala ang DepEd na may kaukulang parusa ang sinumang mapatutunayang may paglabag. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga magulang at estudyante na huwag tangkilikin ang anumang hindi otorisadong transaksyon sa mga paaralan. Inihayag ngayon ng Department of Migrant Workers na nakaalis sa kahapon ang 39 na Pilipino na magtatrabaho bilang seasonal farm workers sa South Korea. Ang mga ito ay pawang nagmula sa bayan ng Apalit, Lubao at Magalang, Pampanga. Naisakatuparan ang kanilang pag-alis sa pakikipagtulungan na rin ng DMW Region 3
Gayon din ang lokal na pamahalaan kasama ang Bureau of Immigration sa Clark International Airport. Dumaan ang mga ito sa mandatory pre-departure orientation seminar at pagkatapos ay binigyan ng special exit clearance. Naniniwala ang isang labor leader na hindi naman maituturing na wage increase ang inaprubahan ng Senado na 100 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Kung tutuusin niya ay pampuno lamang ito sa nabawas sa halaga ng sahod ng mga manggagawa dahil sa inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni Dante Amento. So kung dadagdagan mo ngayon ng 100 yan, according sa napasa ng Senado, hindi pa actually wage increase yun. Yan ang tinatawag nating wage recovery. Pinupunuan mo lang yung nabawasang value ng pera. Tiyak na hindi mararamdaman o walang epekto partikular sa mga manggagawa na umaasa lamang sa minimum na kita kada araw ang ipinasa ng Senado na 100 pesos na dagdag sa daily minimum wage. Ayon sa labor leader na si Attorney Luke Espiritu, pampuno lang ito sa nawalang halaga ng pera. Inihalimbawa pa nito dahil sa inflation o pagmahal ng mga bilihin, ang 1,000 piso noong isang taon ay hindi na kasing dami ang mabibili ngayon. Paliwanag nito, bumagsak na kasi ang tinatawag na real wage ng 60 hanggang 100 pesos. Ang 1,000 mo, yan halimbawa tinatanggap mo 1,000. Yung 1,000 yan, 1 year ago, hindi na 1,000 ang actual na value niyan, yung real value niya, dahil nagkaroon ng inflation. So ang mabibili mo na lang sa 1,000 ay halagang sabihin natin 800 pesos na lang. So may nawala kang 200. Kaya naman bagamat hindi naman sila tutol dito, ang kanilang sinusuportahan pa rin ay ang 750 pesos across the board na minimum wage hike na isinusulong ng Makabayan Bloc sa Kamara. Batay umano sa pag-aaral ng Ibon Foundation, dapat kikita ng 1,193 pesos na minimum kada araw ang mga manggagawa para masuportahan ang kanilang pangangailangan. Tipid pa nga yan kapag kalkalin mo mga items dun sa 1,193 nila a day, masyadong tipid pa nga na computation yan. Kasi noong 2018, as early as 2018, sinabi na ni Secretary Pernia na ang gastos talaga, ng NEDA, 42,000 pesos a month. Dagdag pa nito, marami sa mga manggagawang Pilipino ay hindi umaasa sa sweldo nila kundi sa utang, paghahanap ng ibang pagkakakitaan o mag-overtime para mabuhay. Patunay dito na sa isinagawang survey ng Social Weather Stations noong December 2023, mas dumami pa ang mga Pilipino na naniniwalang hindi na uunlad o gaganda ang kanilang pamumuhay, partikular na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Maraming mga Pilipino ang nagsasapalaran sa ibang bansa para kumita ng sapat para sa pamilya. Ito umano ang pangunahin na nakakatulong para hindi bumagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang remittances. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Labor and Employment sa publiko kaugnay sa kumakalat na balita patungkol sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Ayon sa DOLE, hindi totoo ang social media post patungkol sa pagkuha ng TUPAD beneficiaries na tatanggap umano ng 800 pesos daily minimum wage. Ang pinakamataas nila na daily minimum wage ay sa Metro Manila na 610 pesos. Sinabi pa ng DOLE, ginamit lamang ng nasabing post ang logo ng National Labor Relations Commission at wala rin itong kaugnayan sa TUPAD program. Kaugnay nito, hinikayat ng DOLE ang publiko na kaagad i-report sa kanila sakaling may matanggap na impormasyon na gumagamit ng TUPAD program sa hindi otorisadong paraan. Maaari itong ipaabot sa kanila sa pamamagitan ng DOLE hotline number 1349 o magsadya sa pinakamalapit na DOLE office sa inyong lugar. Maaari rin bisitahin ang kanilang official social media accounts para sa karagdagang detalye. Umapela ang 8 dating pulis na sangkot sa pagkakapatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar kaugnay sa dismissal in service na ipinataw sa mga ito. Sa press conference kanina,
Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na nag-file ang mga ito ng appeal sa Regional Appellate Board noong pang November 2023. Under appeal po sila, yung mga na-dismiss po ay nag-appeal po sila as early as November 2023. Na-dismiss po sila September. I was informed earlier na nag-submit po sila ng appeal sa Regional Appellate Court. Hinatulan ng korte ang 6 sa 8 pulis kaugnay sa pagkakapaslang kay Jemboy Baltazar. Bagaman napawalang sala sa krimen ng isa pang pulis na una na rin iniuugnay sa kaso, ayon sa PNP, hindi pa rin ito otomatikong nangangahulugan na makababalik sa serbisyo si Police Staff Sergeant Antonio Bugayo. Kahit na-acquit po siya sa criminal case, hindi po automatic na maki-reverse po yung findings of guilt sa kanya sa administrative case. Sa 8 pulis sa sangkot sa krimen, 6 sa mga ito ang kasama sa pursuit operation, habang team leader naman ang 2 sa mga ito. Apat na 43 tao ang patay sa sunog sa isang gusali sa Dhaka, Bangladesh. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Mahigit 40 tao ang binawian ng buhay sa sunog sa isang multi-story building sa Dhaka, Bangladesh. Kabilang sa mga ito, mga babae at bata. আমার কাজিন তার ফুল ফ্যামিলি 5 জন হাজব্যান্ড ওয়াইফ 2 মেয়ে 1 ছেলে 5 জনই মারা গেছে। Nagsimula ang sunog sa isang restaurant dakong alas 10 ng gabi ng Huwebes, February 29 local time. Higit 70 naman ang nailigtas at ilang dosena ang dinala sa ospital, 22 ang kritikal ang kalagayan. Nakontrol ang sunog 2 oras matapos itong sumiklab batay sa fire officials. একটু এগোইতে দেখছে দিকে আগুন অনেক ইয়ে করে আগুন লাগছে তারপরে এখানে এসে ঢুকলাম দেখলাম বিল্ডিং এ প্রচুর ধাউ ধাউ করে আগুনের প্রবণতা অনেক বেশি ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে অনেক পুলিশের উপস্থিতি ছিল তারাও নজর এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছে এবং ফায়ার সার্ভিসও aguner je iye chilo probabta etake niyontron korar chesta korche. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang dahilan ng insidente. Gayunman, tinitignan ang posibilidad na nagmula ito sa isang gas leak o stove batay sa pinuno ng Bangladesh Fire Service and Civil Defense. May ilang restaurants, clothing at mobile phone shops sa building complex. Karaniwan na ang sunog sa commercial at residential building sa Bangladesh at isinisisi ito sa hindi mainam na safety awareness at pagpapatupad ng mga regulasyon. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay na nagtungong Texas, USA, sina US President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump upang pag-usapan ang problema sa US-Mexico border. Matinding usapin ng immigration sa 2024 presidential campaign. Ito ang balita ni Sunny Cos. I understand my predecessor's legal past today. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. Hinikayat ni US President Joe Biden si dating Pangulong Donald Trump na huwag pigilan ang pagpasa ng bipartisan bill para sa border security. Sa kanyang talumpati sa Brownsville, Texas, sinisi ng Pangulo ang leading Republican presidential primary challenger sa pagkaantala ng panukalang batas na pinapaboran ng halos lahat ng Republican at Democratic lawmakers. Matatanda ang 3 linggong nakakaraan ay tinuligsa ni Trump ang Republican legislators sa pagsuporta dito. Nanawagan din ng US Chief Executive kay Speaker Mike Johnson na payagang mapagbotohan ng border bill sa House of Representatives. Pinaalala rin ito sa mga Republicans na nananagutan ng mga ito sa Americans at hindi sa isang party leader. It's time for the speakers and some of my Republican friends in Congress who are blocking this bill to show a little spine. Pass a bipartisan, as we're not going to remember, bipartisan, conservative leaders supported this border security bill.
Nakapaloob sa bipartisan bill ang pagdagdag sa pondo para sa border judges, drone border surveillance, border fences at pagsasara ng border sa pagitan ng Mexico at Amerika kung aabot sa 4,000 asylum seekers ang tatawid sa border sa isang araw. Sa kasabay na pagbisita sa US-Mexico border, tinuligsa naman ni Trump ang Biden administration at inilarawan ang border crisis na isang invasion. Sinisi ng dating Pangulo si Biden sa pagdagsa ng mga illegal immigrants sa Amerika. Ayon pa kay Trump, pinapasok ang bansa ng drug cartels at iba pa dahil sa anay kapabayaan ni Biden na hindi naranasan nang siya pa ang nanunungkulan. Sa pinakahuling Pew Survey, mayorya ng mga botante ang mas may tiwala kay Trump patungkol sa security at immigration issues. Inaasahan ngayon na sina Biden at Trump ang magkakaharap sa November 5 general election sa pagkapangulo. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 112 Palestinians ang nasawi sa Gaza habang naghahabol ng ayuda. Ayon sa Gaza Health Authorities, pinagbabaril ng Israeli forces ang mga ito habang nag-aabang ng aid delivery. Gayunman, isinisisi ito na Israel sa pagdagsa ng mga tao sa aid truck at nasagasaan umano ang mga biktima. Ang bilang ng casualties ang pinakamalaki sa loob ng ilang linggo at pinangangambahang makaapekto sa ginagawang pag-uusap sa Qatar upang maabot ang isang tigil putukan at pagpapawala ng Israeli hostages. Natagpuan sa tulong ng thermal imaging camera ang isang 5 taong gulang na babae sa Florida, USA. Batay sa ulat, nakita ang bata kalahating milya ang layo sa kanilang bahay. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Natagpuan sa isang swamp o pampang sa Florida, USA ang isang batang babae na 5 taong gulang. Naiulat itong nawawala. Nakita ito sa pamagitan ng isang thermal imaging camera ng pulisya. Agad nagpadala ng tauhan ang Hillsborough County Sheriff's Office Aviation Unit sa kanyang lokasyon. Hey, I think I got her in the woods. Yeah, she might be able to hear your name if you call her from now. She's going to be about, I would say about 80 feet in front of you. I got 2 deputies. Yep, just keep walking that direction. Batay sa ulat, natagpuan ito kalahating milya ang layo sa tinitirhan nito. Wala namang sugat ang bata nang masagip ng mga tauhan ng pulisya. Oh, there she is. Genesis, come here, sweetie. Hey! Yes, come on! Come on, sweetheart! Let's get you out of the water, okay? Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang sugatang motorcycle rider matapos sumemplang sa isang tulay sa Pasig City. Isa pang motorcycle accident ang nirespondihan din ng UNTV Rescue sa Butuan City. Ito ang balita ni Leslie Widem. Pwede nyo gamit, nandyan na sa may tulay yung aksidente. Agad na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa Manggahan Bridge, Pasig City matapos maitawag ito ng isang concerned citizen gabi nitong Miyerkules, February 28. Naabutan ng rescue team ang driver ng motorsiklo na nasa gilid ng tulay na nakaupo at iniinda ang pananakit ng kaliwang tuhod. Ano po nangyari? Patras po dito abrasion. Palinis na lang po na abrasion. Sa braso po ninyo, may tumama po ba dito? I-check ko lang po ah. Nagagalay niyo po yung braso po. Kinilala ang biktima na si Raisa Ray Reboriano, 28 years old, na nagtamo ng galo sa kaliwang tuhod na binigyan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue. Samantala, wala namang natamong injury ang angkas nito.
Nagpe-prepare pa lang po yung team namin para mag-roving na may tumawag po sa amin na may aksidente nga po dito sa may Manggahan Bridge. Then pagdating po namin doon, meron nga pong motorcycle na aksidente. Then yung driver po ay nakaupo na po doon sa may gilid po ng tulay. Ayon sa isang rider, nakita na lang niyang nakabulagtana ang biktima sa semento. Voluntaryo na rin siyang nagmando ng daloy ng mga sasakyan para di kumapal ang traffic sa lugar. Matapos malapatan ng pangunang lunas at masuri ang vital signs ng biktima, tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Location niyo karon sir, location. Ma'am, nami diri karon sa Bayanihan, ma'am. Ikaw ni, basin ano niyo sa Robinson lang ay VA? Kopya, ma'am, proceeding me sa location. Copy. Mabilis ding nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isa pang aksidente sa JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, bandang alas 9 kagabi, February 29. Bumungad sa team ang isang ginang na nakahiga sa tabi ng kalye kasama ang kanyang anak na siyang driver ng motorsiklo. Patawid ng kalye ang dalawa, sakay ng kanilang motorsiklo upang bumili ng pagkain ng aksidente itong mabangga ng isa pang motorsiklo. Katong nag-U-turn, nakasulod na dito siya. Yang katong street, napugos lang siguro to, baka naalanganin sa break na. Nga kusog siguro po yung dagan, kaya nag-abot lang din sila, pero nakasunod itong usa. Kaya matuyok man siya, natuyok din siya ba. Agad namang inassess ng team ang biktimang babae na iniinda ang pananakit ng kanyang likod. Ma'am, kung UNTV siya, okay na tagahin ka na, ma'am. Asa gapit ang upaan niyo, ma'am? Ba't ng sakit ba? Okay, check lang na po, ma'am, ha? Kani, ma'am, sakit? Kani, dire? Tingin mo, ma'am. Maray sakit sa tingin? Sa ulo? Kanina din mo bakit? Huwag ka na pisadugin hawa, ma'am. Wala namang natamong sugat ang ginang maliban sa pananakit ng kanyang likuran. Matapos malapatan ng first aid, ay agad na itong isinugod sa Butuan Medical Center. Samantala, wala namang natamong sugat ang driver ng motorsiklo na nakabangga sa kanila. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumaba ang naitalang mga kaso ng dengue sa bansa sa unang 2 buwan ngayong taon ayon sa Department of Health. Pero paalala ng DOH, hindi pa rin imposible ang pagsipa ng dengue cases ngayong nararanasan ng tag-init o tagtuyot sa bansa. Maari kasing pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue ang mga iniimbak na tubig lalo na kung hindi ito matatakpan ng maayos. Ito ang balita ni Gladys Tuwat. Yung ating bilang ng dengue cases, meron tayong trend na bumababa siya. We noticed na the past few weeks crossing over into February, bumaba pa siya. The numbers are still being finalized, pero it's safe to say that the trend is really going down. Bumaba ng 11% ang kaso ng dengue sa bansa sa buwan ng Enero ngayong taon base sa tala ng Department of Health. Mula sa 8,368 cases na naitala noong January 1 hanggang 13. Bumaba pa ito sa 7,434 cases noong January 14 hanggang 27. At mas bumaba pa ito sa 5,267 cases pagpasok ng Pebrero. Mula sa mga kasong naitala, 67 ang nasawi. Pero sa kabila ng pagbaba ng dengue cases sa bansa sa kabuuan, 2 rehiyon ang nakitaan ng pagtaas ng mga kaso, ang Region 10 at Caraga. Hindi lamang tuwing tag-ulan umaatake ang mga lamok dahil kahit tag-init ay marami pa rin ang nagkakasakit ng dengue. Ito kasi ang panahon na kulang sa supply ng tubig, kaya marami sa atin ang nag-iimbak ng tubig na kung hindi natatakpan ay pinamumugaran naman ng mga lamok. Ngayong inaasahang titindi pa ang init ng panahon, may ilang paalala ang DOH sa publiko. Tiyaking malinis at maayos ang mga iniimbakan ng tubig sa bahay. Dahil kung stagnant ang tubig ay pinangingitlogan ito ng lamok.
For now, we are monitoring. Medyo kung magkakaroon man ng increase, maliit lang yan eh. Unless of course, hindi natin maayos yung behaviors dun sa pagtatago ng tubig, pag-iipon. Kaya very aggressive tayo dun sa messaging na yes, mag-iingat tayo sa El Nino, pero siguraduhin natin talagang matatakpan yung ating sisidlan ng tubig. Hinihikayat din ng kagawaran ng publiko sa pagpapatupad ng 5S strategy kontra dengue. Una ay search and destroy mosquito breeding sites o ang pag-alis sa mga posibleng pamugaran ng lamok. Pangalawa ay use self-protection measures, gaya ng pag-iwas na makagat ng lamok at pag-secure sa ating mga tahanan para wag silang makapasok. Pangatlo, seek early consultation o magpakonsulta agad sa doktor kung may mga sintomas ng dengue. Pang-apat ay say yes to fogging where needed o ang pag-spray ng pamatay peste kung kinakailangan. At panlima, start and sustain hydration o tiyaking sapat ang fluid sa katawan sa pamamagitan ng laging pag-inom ng tubig o juices. Ang simpleng pagsunod sa mga paalalang ito ay nangangahulugan ng kaligtasan ng bawat pamilya laban sa panganib na maaring idulot ng dengue na posibleng ikasawi kung hindi maagapan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat maging alerto sa mga simpleng ubo na hindi gumagaling at madalas na pagkahingal dahil ito ay maaaring humantong sa sakit na interstitial lung disease na isang uri ng rare disease o hindi pangkaraniwang sakit. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Well, interstitial lung disease is an uncommon disease. It's actually rare. It may progress or develop into pulmonary fibrosis, no, or yung scarring of the lungs, no. Yung scarring of the lungs ang nangyayari dun sa interstitium, yun yung area na affected. Yung interstitium is actually the area or the tissue in between the alveoli or the air sacs and the blood vessels. So, ang nangyayari pagka in time, over time, sa mga pasyenteng may interstitial lung disease, nag-stiffen siya, no? Nag-harden yung interstitium, kumakapal siya, nagkakaroon din ng inflammation. So therefore, mahirap pumunta yung oxygen to the blood. So nagkakaroon ng shortness of breath yung mga patients. Yung inaakala mong simpleng ubo, ito na pala ay isa ng senyales ng sakit na interstitial lung disease. Maaaring simpleng sintomas lang, ngunit kung mapabayaan ay maaaring lumala at umabot na sa pagkakaroon ng peklat sa baga, kung saan ito ay nagdudulot na ng hirap sa paghinga. Well, yung mga common symptoms of interstitial lung disease is number 1, yung chronic cough, no? So usually yung cough within months to years, non-productive siya, so usually dry cough, and then nagkakaroon din ng mga progressive shortness of breath, easy fatigability, madaling mapagod, yung may generalized body weakness, and pag mga severe cases, weight loss. Hindi naman lahat ng ILDs progressive. So may mga milder forms din ng ILD. So that's usually pagka milder forms or early stages ng disease, wala pa masyadong symptoms or none to minimal symptoms pa. Pero once na may symptoms na siya like chronic cough or shortness of breath, usually may scarring na yung lungs or may tinatawag na pulmonary fibrosis na. So generally irreversible na pagkaganon. Ayon sa espesyalista, hindi dapat binabaliwala ang tumatagal at paulit-ulit na pagkakaroon ng ubo, pati na rin ang madalas at madaling pagkapagod. Kumonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng mga ito upang maiwasan ang paglala ng nararamdaman at mauwi pa sa mas malalang karamdaman. So for mga patients with may mga chronic cough, tas may mga hingal, huwag patatagalin yung ubo at yung hingal, no? Kailangan magpa-check up agad-agad, huwag patagalin up to months or even, kasi sometimes we catch these patients, no, 1 year na palang hinihingal or inuubo. So as early as possible, magpa-check up na kayo sa doktor ninyo. Alamin ang iba pang detalye ukol sa interstitial lung disease. Manood ang Dr. Son TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kaalinsabay ng pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso, magbibigay ng libreng sakay sa bus ang Philippine Coast Guard para sa mga kababaihan ngayong March 6, 13 at 20. Ayon sa PCG, sakop nito ang biyaheng PITX patungo ng Cubao, Quezon City at vice versa. Ito ay bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan. Isang bagong team ang ipinakilala ng Bureau of Fire Protection sa paglulunsad ng Fire Prevention Month ngayong hapon. Kinumpirma naman ng BFP na tumaas ang mga insidente ng sunog sa unang 2 buwan ngayong taon habang mahigit 100 bayan pa sa buong bansa ang walang fire station at fire trucks. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ryan, ano pa ang ibang aktibidad ng BFP ngayong kick-off ng Fire Prevention Month? Monica, nagsagawa ng ang Bureau of Fire Protection ng Civic Parade dito sa may Quirino Grandstand sa Maynila. Dito ipinarada at pinakita nila ang kakayahan at mga kagamitan ng BFP, ng non-government organization, ng mga LGU at mga volunteers. Kaalansabay pa rin ito, Monica, ng taunang kick-off ng Fire Prevention Month. Highlight sa programa ang pagpapakilala ng Bureau of Fire Protection ang karagdagan sa kanilang grupo. Ito ay ang FAST o First Aid Service Team. Layunin nitong karesponde ng bilis sa mga vehicular accident na hindi agad napupuntahan ng mga ambulansya. Ito po yung mga nurses natin na nakamotor para right away makaresponde, especially sa mga vehicular accidents natin. Kasi nga, as we all know, traffic ay mahirap suungin ng ambulance. Ang taunang paglulunsad ng Fire Prevention Month ay naglalayo na paalalahanan ng ating mga kababayan sa karampatang pag-iingat para maiwasan ang sunog, lalo na ngayong umiiral ang El Niño kung saan nakakaranas ng napakainit na panahon sa bansa. Sa tuwing buwan ng Marso at Abril kasi tumataas ang bilang ng sunog sa bansa. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, mula January 1 hanggang February 28 pa lamang nitong nakalipas na 2 buwan, umabot na sa 2,937 ang kanilang naitatalang sunog kumpara sa 2,358 sa nakalipas na taon sa kaparehas na buwan. Ayon sa BFP, posibleng tumaas pa ang bilang na ito lalo na't kasalukuyan pang nararanasan ang El Niño sa bansa. We can say posible, but we can fight that. How? Again, we go back sa education, sa fire safety, awareness ng community. Tulong-tulong na po efforts, bayanihan po ang ating kailangan. Pinakamaraming dahilan ay ang sunog sa pamamagitan ng paninigarilyo na nasa 186. Ang pangalawa naman ay ang electrical ignition. Sa ngayon, nasa mahigit 100 munisipalidad pa na ang wala pang fire protection coverage o fire station at fire truck sa bansa. Sa isang video coverage, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na target nila na magawan na ng paraan itong mahigit 100 na munisipalidad na matakpan ang kakulangan ng BFP. At plano rin, Monica, ng BFP na mag-purchase doon sa kanilang BFP Modernization Program ng helicopter dahil kailangan ito gaya sa nangyayari ngayon na sunog dyan sa may Cordillera Administrative Region. Kanina, kasama din ang News and Rescue Team dito sa parada. Diyan muna ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ilang mga probinsya pa ang makararanas na rin ng malaking kabawasan sa pag-ulan hanggang sa susunod na buwan dahil sa epekto ng El Niño ayon sa Pag-asa. Patuloy ding nababawasan ang imbak na tubig sa mga dam sa Luzon. Kaya paalala ng Weather Bureau, magtipid sa paggamit ng tubig. Ito ang balita ni Jed Neresina. So asahan natin na medyo mas magiging mainit ang ating panahon sa mga susunod na mga araw kapag natapos na ang amihan.
mataas na ang posibilidad na magkakaroon ng malaking kabawasan ng tubig ulan at mas mainit na temperatura ang mararamdaman sa bansa dala ng El Nino. Ayon kay Annalisa Solis, Assistant Weather Services Chief ng Climatology at Agrometeorology Division, sa pagsisimula ng buwan ng Marso ay nakikita na rin talaga ang pagbaba ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Sa pagpasok ng Marso, since nandito na tayo sa March, ay inaasahan natin na yung mga areas na nasa drought condition ay madadagdagan pa itong mga lugar na ito dahil nga medyo mababa pa rin, konti pa rin ang ating ulan na matatanggap. Sa pinakabagong datos ng Pag-asa, 51 na ang mga probinsyang naitalang apektado na ng El Nino at inaasahan na madadagdagan pa ito hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril. Unti-unti na rin madadagdagan yung mga probinsya dyan sa may Visayas area, kasama na rin ang Mindanao by end of April. So unti-unti na natin mararanasan na dadami na rin yung mga probinsya na maaapektuhan ng malaking kakulangan sa tubig ulan. At kasama pa dyan, syempre, yung mas mainit na temperatura. Ayon pa sa Pag-asa, mababa rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagyo ngayong buwan. Sa ngayon, 0 or 1, slim chance yung pagkakaroon ng bagyo. So, maaaring wala o maaaring possible isa. So, napaka-slim ng chance na magkaroon ng bagyo ngayong March. So, dahil din sa kaunting mga pag-ulan, ay patuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam sa bansa. Kaya payo ni Solis na magtipid ng tubig dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang dry season na ating nararanasan ngayon. So for now ay medyo tuloy-tuloy na bumababa ang ating dam dahil syempre wala tayong ulan, and then diretso yung ating konsumo ng ating mga tubig lalo na nanggagaling sa dam. Kailangan pa rin natin magtipid ng tubig dahil unti-unti na nga pong bumababa yung dam. What if magkaroon ng extension ng dry season dahil meron nga tayong El Nino, so kailangan magtipid talaga tayo ng tubig. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga otoridad kaninang umaga ang 2 sawa at 2 kobra sa barangay Bued sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ito ay sa gitna ng patuloy na paghahanap ng mga taga-Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Calasiao, gayon din ang ilang snake hunters. Gayunman, hindi pa rin natatagpuan ang hinihinalang anaconda na gumagala sa lugar. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Pero may mga nakuhang cobra, tapos may sawa din po, pero yung sawang nahuli is hindi siya yung hinahanap. In-investigate ng DNR yung shedding, yung balat ng sawa, at parang lumalabas po na isa po itong Burmese python, hindi po siya reticulated python. Sa gitna ng ginagawang paghahanap sa hinihinalang dambuhalang anaconda sa barangay Bued, Calasiao, Pangasinan, nakahuli ang mga snake hunter ng 2 sawa at 2 kobra sa lugar kaninang umaga. Pero hindi pa rin natatagpuan ang sinasabing anaconda sa barangay. Aabot sa 16 hanggang 25 feet ang haba ng hinahanap na sawa na nagdulot ng takot sa mga residente. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng lumipat na rin sa ibang lugar ang ahas. May posibilidad daw na exotic pet po ito na nakawala. So yun po yung assessment ng DNR. So tinagahanap, baka ipagpapatuloy po ulit nila hanggang mamaya hanapin to yung sawa na malaki. Ang isang tinitignan nila kasi ilog po yun, dire-diretso, so may posibilidad po na tinahak na yung ilog. Hiling ng mga residente na agad mahanap ang dambuhalang ahas. Pero batay sa pagsusuri ng DNR, posibleng alaga umano ang dambuhalang sawa. Hindi naman siya wild kasi yung Burmese python is ginagawang pet. So hindi siya ganun katapang katulad ng reticulated python. But still, nasa labas siya at ganun kalaki yung python, malaking pa rin po, threat pa rin po sa mga tao.
Sa ngayon, mahigpit nang ipinagbabawal ng Philippine National Police Kalasyaw at ng barangay ang pagpunta sa lugar kung saan nakita ang balat ng ahas, maging sa iba pang masukal na bahagi ng barangay at mga kalapit na lugar na posibleng pinamumugaran ng iba pang uri ng ahas. Pinapayuhan rin ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may ganito ring insidente sa kanilang lugar. Kaninang umaga ay nagsagawa na rin ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ng Snake Awareness Seminar para mabigyan ng kaalaman ang mga residente sa iba't ibang klase ng ahas at maipaalam ang first aid na dapat gawin sakaling matuklaw nito. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nairaos kanina ng programang Manibela, UNTV at Members Church of God International ang isang malakihang medical mission sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Naging benepisyaryo sa programa ang nasa 500 mga tsuper, konduktor, inspektor at mga empleyado ng Transportation Hub. Ito ang balita ni JP Nunez. Kauna-unahan nito, no, na ganito kalawak at kumpleto yung medical mission natin. Kung mga nakaraang paraon, simpleng medical mission lang tayo dito. Ngayon, kumpleto. Hindi lamang medical check-up para sa adult, kundi pati sa mga bata. May kasama pang dental, optical, may libreng gamot pa, at may ultrasound. Mula nang mabuksan ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX noong 2018, ngayong araw pa lamang nagkaroon ng malaki at kumpletong medical mission ayon kay Jason Salvador na head ng Corporate Affairs ng PITX. Ang medical service na may temang Stop, Check Up and Go na isinagawa sa PITX ngayong araw ay inisyatibo ng programang Manibela at sa pakikipagtulungan ng UNTV, maging ng Members Church of God International o MCGI. Kabilang sa libreng medical services ang general check-up, bunot ng ngipin, check-up sa mata, ultrasound at pagbibigay ng libreng gamot. Mayroon ding serbisyo kapartner ang ilang government agencies gaya ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig Fund. Aabot sa 500 mga tsuper ng bus, modern jeep, mga konduktor, inspektor at mga empleyado ng PITX ang napaglingkuran sa libreng serbisyo. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, malaking bagay para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan ang libreng serbisyo. Lalo't pinagkakasya lang din ng mga tsuper ang kanilang kinikita sa araw-araw na pamamasada. Karamihan sa kanila may kakulangan sa vitamins, di ba? Kasi syempre sa maghapon, kung ano lang yung kinakain nila. Kaya importante mabigyan din sila ng mga karampatang vitamina upang sa ganoon mas mapalakas pa lang kanilang stamina at ang kanilang pangangatawan. Ayon naman sa ilang recipients, malaking tulong sa kanila ang libreng serbisyong medikal dahil hindi na sila gagastos sa ibang klinik o ospital para maka-avail ng kaparehong serbisyo. At thankful tayo na may mga ganitong activities kasi at least nalalaman namin kung ano na ba yung status ng mga health natin. Especially po sa akin yung eyes ko kung okay pa ba kasi nga yung work ko is more on computer siya. Yeah, at least malaking bagay siya sa amin. Magpapacheck na rin sana ako. Kasakto naman na may ganitong mission ko. Then yun, imbis na sana ako magbabayad pa, at least nalaman ko na 2020 vision pa rin naman. Maganda rin kasi malapit lang siya sa office namin, so mabilis lang naman napuntahan. Siyempre, kung gagastos pa ako kayo, siyempre yung lalabas pa yung doon sa niya, sa kinikita nyo ba, kahit pa paano makakasibo kayo. Malaking pabor sa aming mga driver. Dahil dito na sa mismong terminal, hindi na kami lalayo. Laking rin yan, pangkain na rin sa amin yun. 800 isang ngipin. Dito libre lang. Kaya napakalaking tulong. Malaking tulong sa aming mga driver dito sa PITX. Mismo po, nakatipid-tipid kami. Kasi nakaswerte kami dito, nakalibre kami dito. Samantala, present din sa medical mission ang mga co-host ni Kuya Daniel Razon sa programang Manibela na sina Reed Motovlog at Alfred Watermax.
nakakataba po ng puso at nakaka-overwhelm po na nagkaroon po tayo ng initiative na ganito dahil hindi lang po ito basta ordinaryong medical mission dahil nagbibigay din sila ng mga gamot. Kumbaga, natitignan na nila kung ano talaga yung problema or sakit mo at bibigyan ka pa nila ng gamot. Wala, nakakataba lang ng puso kasi nga hindi lang kami yung involved dito. Maraming mga taong gusto pang tumulong. Kasi kung kami lang dalawa, di po namin kayang abutin lahat. Pero dahil buong team tayo buong team ng Manibela, pati ang UNTV kasama rin. So nakaka-excite. At the same time, nakaka-overwhelm din. Umaasa naman ang pamunuan ng PITX na masusundan pa ang ganitong activity upang mas maraming tsuper ng pampublikong sasakyan ang matulungan. Hindi biro ang mag-organize ng ganito, kaya naman kami tuwan-tuwa at napili ang PITX na maging venue nito. Naway hindi maging huli itong pagkakataon nito. No? Kami bukas ang aming pintuan lagi sa mga ganitong activity and hopefully pasundan po ito ulit ito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At bago po tayo magtapos ngayong gabi, narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Shoutout po at maraming salamat kina Robert Cometa, Baxter Amores, Marlon Santos, Rick Labiste Fernandez, Roel Alde at Eman Lavadia. Isang linggo na naman po ang nakalipas ng ating balitaan. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa Ito Ang Balita. At syempre, salamat din po sa mga bago nating kausi na patuloy na nadadagdagan. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 4, na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi at happy weekend po.